Ayan, so magandang gabi po. Tayo po ay sama-sama muli ngayong oras na to. Tayo po ay mapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Isaiah. Tayo po ay ngayon ay nasa Kabanata 31, no? Kagabi nga po ay natapos natin ang Kabanata 30 sa mamagitan. Siyempre, pangunguna ni Pastor Dom. At ngayon nga po ay ako muna ang magbabahagi ng Kabanata 31. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na to, sa pag-alala, sa oportunidad na ang iyong ginawa sa krus, sa iyong pagkabuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad na binigyan mo kami ng pagkakataong ikaw ay mapaglingkuran at maitaas. Gabayin niyo po ang mga nasa biyahe. Aming pastor, Pastor Dom, gabayin niyo po ang kanyang biyahe papuntang Baguio, puntang ang kanyang exam. Ganun din ang aking mga kapatid, ang aking pamilya, ang mga kapatid ko sa Touching Lives. Sama-sama kaming magkatipon-tipon ngayong gabi at mapag-aralan namin ang iyong mensahe dito sa Isaiah. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang mga magjo-join, kayo po ang manguna sa kanilang mga connection. Gabayan niyo po kami. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po. Tayo nga po, no, kagabi nga po ay nagtapos tayo sa talata 33 o huling bahagi ng chapter 30 ng Isaiah. At dito nga po, tumutukoy ito sa hari ng Assyria na hinihintay na, no? Hinihintay na para sa kanyang pagtatapunan. O ito tinutukoy dito yung impyerno. So naglalagablab na asupre at hindi nauubos na init. So siyempre ang may control po nito ay ang Panginoon, ang Diyos na nagme-maintain ng init, no? So hininga ng Diyos ang gamit para ang apoy ay manatili. So alam niya kung kailan ito hihinto. Pero again, ito po ay magtutuloy-tuloy. Ang hari ng Assyria ay isa sa mga ginamit o ang mga paparusahan ng Panginoon, ni Yahweh. At nabanggit nga dito ang Tophet, no? So ito po ay tumutukoy sa isang lugar, eksklusibong lugar na ginagawang sambahan ng mga Diyos-Diyosan. At ang Kabanata 30 ay may 4 na bahagi. So recap lang po natin. Ang verse 1 to 7 ay makatarungan na pagsuway ng mga tao ni Isaiah, ng mga tao sa pagtitiwala nila sa Ehipto instead na kay Yahweh. At ito ay nagbibigay sila ng mga pasalubong, no? At para dito ay sila ay tulungan at bigyan ng proteksyon. So magandang gabi kapatid Gilbert Salonga. Salamat sa iyong pagdaan. Sana manatili ka at sabay-sabay tayo matuto. Sa verse 8 to 17 naman ay ang kakilakilabot ng mga pagbabanta or ang pagpaparusa ni Yahweh. Sa 18 to 26 ay ang pangako na pagpapala para sa mga nagtiwala kay Yahweh. At dito sa 27 to 33 ay ang propesiya sa parusa para sa Assyria. So ito nga po ay nag-iwan sa atin ng dalawang panawagan na ito ay una ay sa Diyos lamang tayo magtiwala, lumapit at sa Kanya lamang tayo umasa sa lahat ng aspeto, no? Ibig sabihin lahat ng aspeto is tungkol sa pamilya, tungkol sa pangunguna, tungkol sa anumang mga sitwasyon natin, no? So sa ating papanahunan, ganoon din yung mensahe dito, no? Tayo ay madalas ay napapangunahan natin ang Diyos, no? Kaya marami tayong mga desisyon na tayo ay nagkakaroon ng mahirap na sitwasyon dahil hindi natin ito sinaguni. At ang pangalawa ay layuan ang kasalanan, magsisi at manumbalik sa Diyos, at ang kasalanan ay kahit kailan ay hindi makapagbigay sa iyo ng kasiguraduhan upang ikaw ay maligtas. So tayo po ay magpapatuloy sa Kabanata 31 at ang pangkalahatang konteksto nito ay ang kabanata ay kaugnay sa nakalipas na kabanata, ang Kabanata 30. Na nagbibigay diin sa kahangalan nga po ng mga Israelita sa Jerusalem sa kanilang pagkuha ng pag-asa o paghingi ng proteksyon sa kapangyarihan ng tao. At tinutukoy nga po dito ay yung sa Ehipto, no? Sa kanilang pakikipagsundo
sa ibang lahi para sa kanilang proteksyon. Particularly, ang Ehipto. Sa halip na mas magtiwala sila kay Yahweh. Subalit, yun nga, mas sinangad nilang magtiwala sa sa Ehipto. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng babala laban sa paglalagay ng pananampalataya sa mga material at lakas. No, magandang gabi sa aking Tito Tasi. Magandang gabi po, Tito. Nagpapaalala ang kabanatang ito na patuloy, wag tayong magtiwala sa mga lakas ng tao, sa kapangyarihan ng tao, kasi ito ay mga limitado lamang. At ito po ay nagpapaalala na ang lahat ng mambabasa at mga mananampalataya sa ating panahon ay hindi dapat nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. So, hindi natitinag ang proteksyon ng Diyos sa Jerusalem at ang kanyang pangako na ipagtanggol ang kanyang bayan. So, narito po ang mga detalyadong impormasyon. Ang kahangalan ng pagtitiwala sa Ehipto, tinuligsa ni Isaias ang mga humihingi ng tulong mula dito na umaasa sa kanilang lakas militar. So, dito po ay ang Ehipto ay maraming kabayo, maraming karo at mga mangangabayo sa halip na magtiwala sa Diyos. So, ang nakakataas na kapangyarihan ng Diyos ay inihahambing ng kabanata na ang kahinaan ng lakas ng tao sa karunungan, sa kapangyarihan. Again, limitado po ang karunungan at kalakasan ng tao. So, hindi dapat ang mga Israelita hindi dapat dito nagtitiwala kundi sa Panginoon, kasi sa Panginoon lahat ng gagaling. So, magandang gabi po kay Ma'am Rose Garces, siyempre from international team ng CHC, siyempre kay Kuya Elmer Camarines. Magandang gabi, Kuya. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi nauubos, hindi nawawala. So, hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos at nagpapahiwatig na ang pag-asa sa Kanya ang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng tunay na proteksyon. So, ang pagtatanggol ng Diyos sa Jerusalem ay ipinapahayag dito na mula sa kaaway, gamit ang pagtutulad ng lakas ng isang leon na nagpoprotekta sa biktima nito. Ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan ay tinitiyak sa kabanatang 31, ang mga Israelita, ang pangangalaga, pagbibigay ng proteksyon ng Diyos at nananawagan sa kanila na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa dulo, pinapaalala sa kanila ng ang katapatan ng Diyos. Tapat ang Panginoon once na tayo ay humingi at dumulog sa Kanya, kahit kailan hindi niya tayo hihindian. No? Hinihintay niya lang po tayo. So, babala, laban sa makamundong pagtitiwala, ang pangkalahatang mensahe ay ang paalaala na ang tunay na lakas at seguridad ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang seguridad na binibigay ng tao o ng anumang mga kayamanan o lakas ay may limitasyon. No? Magandang gabi, siyempre kay Pastor Dom. Pastor Dom, ingat kayo sa biyahe. Yan. At ito nga po ay makakamit natin sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At ano man ang gawin, hindi ito makukuha sa mga panandaliang kapangyarihan. Hindi ito kaya ibigay ng mga tao. Hindi kayang ibigay ng mga material na anumang ganda ng bagay na to ay hindi kayang tumbasan ang kapangyarihan at ibibigay na proteksyon ng Panginoon. So, kakayahan at ang maging kanilang mga intelektual o katalinuhan. So, limited lang po ang katalinuhan at karunungan, kapangyarihan ng tao. Napapagod po yan. No? Tayo po ay patuloy tayong pinapaalalahanan sa kabuuan ng aklat ng Isaiah ay makikita natin na iisa lamang ang pinupunto, no? Kundi ito po ay ang pagtitiwala sa Diyos. Kasi karamihan ng mga bansa, ng mga hukbo na nabanggit o napag-aralan natin, ang karamihan dito ay nagtiwala sa bawat isa. Sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga sariling kakayanan, sa mga sariling kanilang kayamanan, no? Magandang gabi kay Sis Irene. Yan, magandang gabi, sister. Ang chapter 31 ay tumutukoy sa magiging pagtatanggol ng Diyos sa Jerusalem.
So simulan natin sa verse 1. Actually, baka isang talata lang ang ating matatalakay. Kabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga kabayo. Sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sa King James Version, woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. So dito po ang tema po ng talatang ito ay tumutukoy sa hindi pagtitiwala sa Panginoon. Mas binigay nila yung tiwala o ang kanilang hinihinging protection sa bansang Egypt. At makita natin tulad ng nabanggit ko sa kabuuan ng konteksto ng 31 ay ito ay walang sustenance, no? Hindi ito mapapanatili. So ang mga nagtiwala sa Egypto, ang Egypto ay wala ring magagawa sa kapangyarihan ng Diyos. Tao lamang din sila, kapwa nilikha, at ito po ay hindi nila kayang matapatan ang kapangyarihan ng Panginoon. So tulad din ng mga Egypto, limitado ang lakas ng tao. Limitado ang katalinuhan, karunungan. Again, tandaan natin, ang mga taong ito ay napapagod din. Nauubusan din ng pasensya, nauubusan ng lakas. At sa ating kapanahunan, makikita natin na marami tayong pinagkakatiwalaan, marami tayong inaasahan, marami tayong mga mas inuunang bagay na mas makapagbigay sa atin ng kaligayahan. Subalit ito ay temporal, no? Hindi makapagbigay ng panghabang buhay na proteksyon or ng satisfaction. Anumang mga bagay o hayop dito sa mundo ay hindi makakatagal o hindi makakaiwas sa parusa ng Panginoon. Ang mga bayo ng Egypto, ang mga kanilang mga karwahe ay kayang-kayang tanggalan ng lakas ng Panginoon, tanggalan ng. At dito nga po ay ang bilis ng kabayong tinutukoy dito ay ang sinasabing lakas o ang bilang ng hukbo ay nagpapakita ng dami or lakas ng Ehipto. So bali dito po nga ay kayang-kayang walisin or alisin ng Panginoon. So anumang liksi na tumutukoy sa kalakasan nila ay hanggang dito lang yun sa lupa, no? Pero hindi nila kayang matapatan kung ano man ang kaparusahan na naghihintay sa kanila na ito ay ibigay ng Panginoon. So limited ang kalakasan, ang karunungan, ang kanilang kakayahan, no? Nananalig sa dami ng karwahe, subalit dito ay bilang lamang. At again, ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay ang Panginoon. So nagpapakita ng kapangyarihan ng Ehipto sa lupa, subalit dito ay hindi tumutukoy na kaya nilang tapatan ang ibibigay na lakas ng Diyos. So ang mga bayo ay mga tao rin na ito po ay sa katagalan ay may kapaguran, no? At ito ay kayang-kayang tanggalan ng kalakas ng Panginoon. Ang Panginoon ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, sa sitwasyon natin sa panahonan ngayon, marami tayong nakikitang inaasahan. Tulad ng mga tao, no? Tao, bagay, material, minsan organisasyon. Maasa tayo, no? Lalo na yung mga nakapangako sa atin, lalo na malapit na ang halalan ngayon. Tandaan natin mga kapatid, ang mga tao ay tayo ay nagkukulang, no? May limitasyon at kung ano man ang naipapangako, minsan hindi natin nagagawa. Kaya tinatawag na ang pangako ay minsan napapako. At itong mga binibigay na assurance ng mga tao ay pwede magbago, no? Pero ang assurance na binibigay ng Panginoon sa atin kahit kailanman, sigurado, no? 100%. Walang propesiya sa Biblia ang hindi nangyari, no? So may mga propesiya pa na patuloy na patuloy natin pinag-aaralan at ito ay tumutukoy sa bibigay na kaligtasan ng Diyos.
ay bibigay na proteksyon sa mga totoong mananampalataya. Ang pagtitiwala sa Ehipto ay nagpapakita ng isang bagay na pagtalikod sa Panginoon. Isang bagay na hindi pagbibigay ng pag-asa at hindi umaasa sa Kanya. Ang gawain ito ay isang pakulangan ng totoong pananampalataya dahil ang tunay na nananampalataya, anuman ang sitwasyon, ay sa Panginoon lamang dudulog. So ang tunay na walang magagawa dito ay syempre yung mga hindi gumagawa, hindi tumatawag sa Panginoon, no? Ano tayo pag wala ang Diyos? Ano ang nangyayari sa atin? Tulad nung napag-aaralan sa John 15, no? Ang isang vineyard. Ang isang vineyard ay, siyempre, ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesus. At pag wala ka sa Kanya, ito ay pinuputol at tinatapon at sinusunog, no? So, kung tayo ay hindi magtitiwala sa Diyos, saan pa tayo pupunta? Kanino pa tayo magtitiwala? Hindi, even yung ating sarili, hindi natin kaya kung saan tayo tatagal, saan tayo magkakaroon ng tunay na proteksyon. Pero dito, sinasabi ng talata na nakakahabag ang mga nagtitiwala sa kapwa rin tao. Pero again, ang kabuuan ng chapter 31 ay tumutukoy sa pagbibigay ng proteksyon ng Panginoon sa Israel. So marami sa atin na nagtitiwala sa maraming bagay, ngunit sa anumang sitwasyon nakakalimutan natin ang Diyos. Walang sino man ang makakatulong sa atin, kundi ang lumikha ng lahat. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung anong pangangailangan ng bawat isa. Subalit ang nagiging problema natin, gusto natin mabilisan, gusto natin instant. At dito, ang hinangad ng Jerusalem, ng Israel ay humingi ng tulong sa Ehipto. Subalit, alam natin na hindi to maibibigay ng Ehipto kasi kahit sila, wala rin silang magagawa. No? So, karamihan sa pag-aralan natin sa Isaiah ay mga kapwa bansa na humihingi ng mga protection sa iba. Subalit, alam natin, ito ay hindi may bibigay, no? Hindi nila ito may bibigay kasi ang pagtalikod sa Panginoon ay malaki ang magiging kaparusahan nito. At ito ang nagpapakita ng kahinaan ng pananampalataya. Subalit, ang ating pagtitiwala sa Kanya, ang ating patuloy na paglapit, ay nagpapakita ito ng siguridad ng Kanyang ibibigay na proteksyon. No? So magandang gabi kay Sister Ana from Cavite. Yan. So tunay na walang magagawa ang anumang lakas ng tao o liksi ng hayop o dami ng karwahe sa panahon na yon. Ang Diyos lamang ang siyang tunay na kapangyarihan. Upang magkaroon ka ng tibay at ligtas na pagtitiwala, wala tayong dapat aasahan at tatawagin kundi ang Panginoon. Si Yahweh lamang ang tunay na nagbibigay ng siguradong kaligtasan at proteksyon para sa kanyang mga anak. Lahat ng nilikha ay kapwa lamang na mawawala, kapwa lamang na may limitasyon ng kanilang karunungan at kakayahan. Ang talatang ito ay may tema na ang sentro ay ang pagtitiwala sa Diyos. So tinutuligsa ng talatang ito ang Israelita na humingi ng tulong militar mula sa Ehipto sa halip na bumaling kay Yahweh. Nakita natin dito na nagbase rin sila sa lakas ng Ehipto. Pero again, tulad ng mga nakalipas na pag-aaral, wala rin silang magagawa. Wala rin silang pantapat sa magiging parusa o ipapadalang kaparusahan ng Panginoon. So talatang ito ay nagsisilbing babala laban sa paglalagay ng tiwala sa makalupang kapangyarihan. Sa atin, sa mga sitwasyon natin sa panahon natin ngayon, ay madalas dahil may pera na, no? Mas tiwala na tayo na kampante ka na, okay ka na, solve ka na, hindi mo na naaalala ang Panginoon.
No? Tuwing kailan lang ba natin nakikilala or naaalala ang Diyos? Pag mayroon ba tayo? Naaalala ba natin siya sa kalagitnaan ng sobrang kabigatan, sobrang hirap? No? At bilang mananampalataya, malinaw sa talatang ito na walang ibang pinatutukuyan kundi ang Panginoon. Ang pagtitiwala kay Yahweh ang tunay na makapagbigay sa atin ng totoong proteksyon, kasiguraduhan ng kaligtasan, at tunay na gabay na hindi kailanman matatapos. So binibigyan din ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos at paghanap sa kanyang patnubay sa oras ng pangangailangan. Sa halip na umaasa sa mga kakayahan ng tao, madalas ganito na yung nangyayari sa atin. No? Mas umaasa tayo sa mga nagtuturo. Mas umaasa tayo sa sasabihin nung nagtuturo, nung nag-preach, no? Yayaman ka, gagaling ka, magkakaroon ka ng ganitong mga ari-arian, claim mo lang. So, mga mali po yun, no? So, kahit sila, hindi nila kayang gawin yun, no? Pero tayo, malinaw, sa simula pa lang ng Isaiah, ay pinapakita na dito ang tunay na panunumbalik sa Panginoon. Tunay at totoong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kanino ba tayo nananampalataya? I-assess natin. Ito yung paborito namin ni Pastor Dom, no? I-assess natin yung sarili natin. Kanino ba tayo nananampalataya? Totoo ba talaga nananampalataya tayo? O baka yun lang yung sinasabi ng nguso, no? Pero hindi ng puso. Kasi madaling sabihin Madaling sabihin na, I trust you, Lord. Sa Diyos lang nagtitiwala. Pero ikaw pa rin yung nangunguna. Ikaw pa rin yung nagdi-decide. At hindi mo inihingi o ipinagpipray kay Lord yung pangangailangan mo. So, hindi nakikita, no? So, beware. Always beware. Kasi, ito yung makakapagpahamak sa atin, no? Ito yung makapaglagay sa atin sa dagat-dagat ng apoy. No, tayo ba ay kasama doon sa Mateo 7 na hindi kilala ng Panginoon? O nandun tayo sa Mateo 25 na tayo ipapapasukin niya at tayo ay kasama sa mga maliligtas? No? Makita natin ang Israelita ay nagkaroon sila ng mahinang pananampalataya, mahinang pagkilala sa Panginoon. Ilang beses, no? Sa totoo lang, ang tigas ng ulo ng mga to, no? Marami ng hari ang dumaan, na talakin na natin si Aring Ahas, no? Na mas pinili niya na magtiwala doon sa malalakas na hukbo kaysa sa Panginoon, sa ino-offer ng Diyos. Tayo kaya, kanino tayo mas nagtitiwala sa panahon natin ngayon? Pag walang-wala ng pambayad ng bills, tayo ba ay dumudulog pa sa Diyos? O tayo ay gumagawa na agad ng action? Kasi gusto ng karamihan, instant Instant. Sa panahon ngayon, ang Panginoon ay minsan ay nakakalimutan dahil sa hindi agarang nakukuhang kagustuhan. Madalas, ito ang nangyari sa Israel na dahil sa gusto nilang proteksyon na matanggap, ay mas nagtiwala sila sa Ehipto at hindi sa Panginoon. So, nakita natin na sa mga nakalipas na pag-aaral, number 1 dito is yung pride, no? Yung pag-submit, yung pag-suko sa Panginoon. Karamihan ngayon, grabe, ang dami ng mga talagang patindi ng patindi ang nangyayari sa panahon natin. At wala na, no? Minsan, ginagawang katatawanan na lang ang pag-aaral na to. Pero tayo po ay hindi dapat sumuko. Tayo dapat ay patuloy na mag-aral. Patuloy nating palalimin ang ating relasyon sa Panginoon. So, again, ang pagtitiwala na ito ay pagtitiwala sa walang kasiguraduhang bagay ay hindi makapagbigay ng totoong proteksyon. Ang Diyos lamang ang makapagbigay ng tunay na proteksyon at hindi matatalo. Sigurado kang ligtas at protektado. So, marami sa atin ang namumuhay sa kayamanan, namumuhay sa mga dami ng tao, daming nakapaligid sa atin.
Pero ang totoong magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan, na protection, ay ang Panginoon. May sinabi dito si Blaise Pascal. Yan, magandang gabi sa aking bayaw, Jomar Batyain. Yan, salamat sa iyong pagdaan, kapatid. Si Blaise Pascal, sabi niya, may isang part or portion ng puso natin ang makapagbigay ng kasiguraduhang satisfaction na hindi kaya ibigay ng anumang bagay o anumang sinumang tao, no? Kundi ito po ay tinutukoy niya dito ay ang Panginoon, ang Kristo, no? Ang Panginoong Jesus. So si Blaise Pascal ay isang scientist, no? Pero dito niya napatunayan na ang totoong satisfaction, ang totoong mabibigay ng kasiguraduhan sa lahat ng bagay ay ang Diyos, no? Tayo ba? Kanino ba tayo naninigurado? Tayo ba ay naninigurado lamang dahil kailangan o dahil ito yung dapat? So, i-assess natin mga kapatid. Huwag tayong maging tulad ng Israelita na ilang beses na nagmatigas, ilang beses na pinairal ang pride, no? So mga simpleng bagay, dapat mas nakikita natin na ang Panginoon pa rin ang may kontrol ng lahat. Sa Kanya natin ipagkatiwala. Again, ang pagtitiwala sa ibang bagay ay hindi makapagbigay ng matibay at pangmatagalang proteksyon. Ito ay pansamantala lang at kahit kailan hindi makapagbigay ng malalim at siguradong proteksyon. So, sige lang, Mar. 1 week akong ganito, 1 week kasi si Pastor Dom ay nasa Baguio at sa Talisay, no? So, ako muna ang magbabahagi. So, welcome na welcome. Kahit hindi ako nagle-lecture, pwede kang mag-join. Nakashare naman yan sa wall ko lagi. Yan. So, yan mga kapatid, ang bilis ng kabayo na tinutukoy dito ay ang paghihina ng kapangyarihan nila. Ang liksi, ang dami ng karwahe ay kayang walisin or ubusin ng Panginoon. So, limitado ang lakas ng tao, limitado ang karunungan, ang pananalig natin ay hindi dapat sa dami ng tao, sa dami ng karwahe na meron ng Egypt. Ang Israelita ay binibigyan ng babala, no? Sa panahon natin, tayo yung patuloy na binibigyan dito ng paalaala ng Panginoon na wala tayong ibang dapat asahan, kundi si Yahweh lamang, ang Panginoon, no? Itong nangyari ngayong araw, ito po ay paggunita or pag-alala natin sa ginawa, sa pinakadakilang nangyari sa history ng mundo, no? Ito po ay once lang nangyari. Ito po ay Resurrection Sunday na ito ay nangyari upang tayo ay mabuhay, no? Namatay si Kristo upang tayo ay mabuhay. At muli siya nabuhay para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Again, mga kapatid, sa Diyos ang tunay na pagtitiwala, tunay na pananampalataya. Magkaiba po ang naniniwala sa nagtitiwala. Dahil pwedeng naniniwala ka lang, pero hindi ka nagtitiwala. No? So, ang Egypto, ang sentro ng talatang ito ay ang pagtitiwala sa Diyos at ang paghingi ng tulong ng Israelita sa lakas ng Egypto. So, ang talatang ito ay nagsisilbing paalaala laban sa pagtitiwala sa mga bagay dito sa lupa sa halip na sa Panginoon. So, yan po lang muna ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Introduction ng chapter 31, no? Ni-recap natin kanina yung chapter 30. At bukas po ay dadako tayo sa verses 2 and 3, no? Siyempre ako pa rin po ang mangunguna bukas at si Pastor po ay nasa Baguio. So, yun lang po mga kapatid. Again, welcome na welcome po ang lahat. Kahit hindi po ako ang nagle-lecture, ang Touching Lives po ay ginagawa na po namin to 2023 pa, no? So, kailan lang kami nag-live at ito nga po, ibiyaya ng Panginoon ay nababahagi ng Touching Lives ang
kung ano man ang dapat na malaman sa Biblia, no? So tayo po ay sama-samang mag-aral tuwing alas 7 ng gabi at ito po ay walang tigil, no? So siguro matitigil lang to pag nawala na kaming lahat. So again, mga kapatid, tayo po ay sama-sama muli. Magandang gabi kay Ate Lolet, siyempre kay Cap Raymart Dalisay from Batangas. So magandang gabi at tayo po ay magwawakas sa ating panalangin at bukas tayo magpapatuloy. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng karunungan at kalakasan upang ito ay maisagawa namin o ay kaipapurihan. Ang tunay na pagtitiwala namin dapat sa iyo lamang, Panginoon. Ang pananampalataya namin sa iyo, ang totoong paghingi namin sa iyo ng gabay ay nagbibigay patuloy sa amin ng kasiguraduhan. Ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo ay sana po ay mahagip o matamaan ng live na to. Marami pa pong tao ang nais kang makilala, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa. Si Pastor na nasa Rizal at babiyahe bukas, gabayan niyo po ang kanilang biyahe. Ganun din ang aking mga kapatid na mga pauwi ngayon mula sa mga probinsya. Gabayan niyo po ang bawat isa. At ang makakita pa ng replay ng pag-aaral na to, kayo po ang patuloy na magbigay ng biyaya ng karunungan at kalakasan. Sa iyo lamang po kami umaasa, nagtitiwala at nananampalataya. Dahil sa iyo lamang po namin makikita ang tunay na proteksyon at kaligtasan, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan, mga kapatid, bukas magkita-kita ulit tayo alas 7 ng gabi. Verses 2 and 3, no? Pwede niyo pong i-advance chapter 31 ng Isaiah, verse 2 and 3. So magkita-kita po tayo muli bukas. Magandang gabi ulit kay Nanay Lolet, kay kapatid Raymart, at siyempre sa bayaw ko, Jomar. Ingat palagi, kapatid. Kay Kuya Elmer, kay Pastor Dom, sa mga nag-join, no? Sila Sis Irene, Sister Ana, siyempre sa tito ko, kay Tito Tasi, kay sa kababata ko, si Gilbert Salonga, kay Ma'am Rose, at siyempre sa iba pang mga nag-join na hindi ko na nabanggit, yan, sa mga kabatchmate ko at sa mga schoolmate ko. So yan po, tayo po ay sabay-sabay na mag-aral, matuto, at ilagay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Walang iba. No? So, yun lamang po mga kapatid. See you tomorrow. Mar, join ka lang. Welcome na welcome ko. Kuya Mer, salamat. God bless Sister Irene. Ingat kayo palagi. At magandang gabi. Bye-bye.